Kung lagi kang iniiwan, niloloko o ghosted, baka hindi problema ang mga babae. Baka dapat meron kang baguhin. What's up guys? This is Tio Bray, ang host ng Do You Think Podcast. At syempre kung nasa self-improvement ka, congratulations sa'yo, nandito ka sa tamang channel. At kung gusto mo naman tong content na to, mag-subscribe ka na. Maraming salamat sa Tritone Studios at Tritone Entertainment. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba ang mga dating rules para sa lalaking gusto nang magbago? At ano ba dapat yung mga dapat mong baguhin? Ang problema kasi, nangyayari, madami nagiging mabait. Akala nila, porket mabait sila, porket binibigay nila lahat sa babae, porket tumutulong sila sa babae, nag-i-expect sila na magugustuhan na din sila ng babae. Pero ang problema, eto yan. It's screaming, pick me. Meaning, meron siyang people-pleasing, ang pagiging nice guy. Not necessarily ibig sabihin nun, confident ka sa sarili mo. Eto lang yan eh. Hindi porket single ka, ready ka na to be in a relationship. Ngayon eto, bakit nga ba nagiging failure ang mga dating attempts? Unang-una, yung self-awareness mo. Wala kang self-awareness. Yan yung sinasabi na natin na attraction without alignment. Anong ibig kong sabihin dito? Na-attract ka lang dun sa tao without even checking kung anong ugali niya, kung yung mga values ba niya ay align sa values mo, kung yung mga ginagawa ba niya sa buhay ay aligned sa purpose mo. Hindi mo na tinitingnan kung talaga bang magwo-work ba yung relationship, kahit na minsan ayan na yung mga pumapasok na dahil maganda siya, gustong-gusto mo na siya. Without being self-aware, na-attract mo yung maling tao. Yung taong hindi dapat para sa'yo. Ano ibig ko sabihin nun? Di ba sinasabi ko sa mga videos ko na you don't attract what you want, you attract what you are. Usually, napapansin nyo ba? Kahit na anong buti mo, kahit na anong ginagawa mo, pero na-attack mo pa rin yung mga toxic, it's because yung mga taong yun, yung mga babaeng yun, it's reflecting a side of you na hindi mo nakikita sa ibang hindi mo siya nakikita. So it's pointing you into the right direction na kung anong yung dapat mong baguhin sa sarili mo. It's triggering you. Like for example, if you're attracting an emotionally available person, maybe ikaw mismo, hindi ka rin available sa sarili mo. What do I mean? Maybe siguro, it's making you realize na dapat yung hinahanap mong validation or yung love dun sa other person is also dapat yun yung binibigay mo sa sarili mo muna. Kasi pag binigay mo yun sa sarili mo, then you start attracting a different kind of a person. A person who's more in tune to you, who's more, hindi mo na kailangang i-passion project, hindi mo na siya kailangang ayusin. Mag-isa, ayos na siya dahil ikaw mismo, solo, ayos mo na ang sarili mo. Pangalawa, validation seeking. Ito yung pinakadelikado. Ang validation seeking kasi, hindi lang siya sa relationships, pati rin sa ibang tao, pati rin sa mga kaibigan mo. Eto na yung mga taong may matinding people-pleasing na meron sa katawan. Like, kahit na hindi naman aligned sa'yo yung tao, you still hang out with them. Kasi nga, people-pleaser ka eh. Kasi nga, gusto mo lahat napapasaya mo. Bro, kailangan mong matanggap na hindi ka para sa lahat. Kailangan maisip mo na ikaw, i-align mo yung sarili mo sa mga tamang tao na gusto mo. Start saying no. Yan ang pinakaunang-una. Like for example, itong araw na to may nag-ayasa yung gumimik. Kung hindi mo naman talaga feel gumimik, hindi mo naman talaga feel magbar, or hindi mo naman talaga feel uminom, bakit ka iinom? Bakit ka magbabar? Again, what's not aligned with your soul,
what's not aligned with who you are, don't be afraid na ilabas mo yun. Because that's an act of self-love. That reflects awareness and that reflects pagiging buo sa sarili. So kailangan buuin mo yung sarili mo. Huwag kang matakot sabihin yung totoo. Huwag ka rin mag-avoid ng argument. Kasi madaming tao, ina-avoid yung argument. Oo lang ng oo. Kahit na hindi naman oo, hindi naman okay sa kanila, sige lang, umuoo lang sila dun sa mga taong yun. Kahit na yung sa loob nila, ayaw nila, masama yung loob nila. Ano nangyayari dito? One day na lang, magagalit ka na lang, sisigaw ka na lang, or for worst case scenario, nanakit ka na ng ibang tao. It's because you're not living to your true self. Pangatlo, syempre trauma bonding. Nangyari na ba sa inyo yung relationship na parehas kayong iniwan, parehas kayong yung talagang nagsasama lang kayo dahil kasi parehas kayong may trauma. Pero eventually, inaano mo rin naman yung nire-reflect lang niya yung kakulangan sa'yo. What do I mean by trauma bonding? For example, ikaw may people-pleasing people-pleasing traits ka pa. Ito namang kasama mo, most likely, rin naman, makakasama mo, yan yung narcissist. Usually, ayan yung mga magugulat ka na lang, hinihigop yung energy mo. Anong ibig sabihin nito? Anong natututunan mo dapat dito? It's reflecting back your self-worth. Yung ka-relationship mo, yung mga tao sa paligid mo, is like a mirror. Sa mirror, di ba? Hindi mo naman pangingitiin yung salamin kung nakasimangot yung nasa salamin. Sinong unang ngingiti? Di ba ikaw? So ano ibig ko sabihin? Para maka-attract ka na, again, para maka-attract ka ng tamang tao, yung gusto mong maging taong ma-attract mo sa buhay mo ay maging ganun ka muna. Kaya nga ako hindi ko ina-advise na makipag-date ka kagad kung hindi pa ayos yung sarili mo. Most likely ang ma-attract mo is a different person but the same problems as your ex. So ano nga ba ang itsura ng lalaking gusto lang magbago and into self-development? Ito yung mga lalaking hindi na naghahanap ng kahit na sino para kumpletuhin siya. Ito yung lalaking hindi na people pleaser. Ito yung lalaking hindi na siya takot ma-judge. Hindi na siya takot na hindi magustuhan ng lahat. Ito na yung lalaking nalalaman at naiintindihan na hindi siya para sa lahat. Naiintindihan niya na yung mga taong meant magstay sa buhay niya ay yung taong aligned sa values niya. At hindi na siya natatakot mawala ng tao or mawala ang isang tao sa kanya. Dahil kasi alam niyang yung mga right people will stay for the right reasons dahil alam niyang mahal niya ang sarili niya. Pangalawa, ito na yung lalaking marunong tumanggi kung hindi aligned. What do I mean? If you have the ability to say no when nafe-feel mo na hindi aligned sa'yo yung mga gagawin mo. Like for example sa akin ngayon, whatever na hindi aligned sa values ko at hindi ako is-step closer sa goal ko, I say no. Pati sa mga tao. Like for example, itong mga taong to, nafe-feel ko na hindi sila aligned sa akin. Hindi sila makakatulong sa goals ko. Itong mga taong to, I'm not judging them. Pero itong mga taong to ay namumuhay pa rin dun sa pag-inom, nabubuhay pa rin dun sa pagpupuyat, nabubuhay pa rin dun sa kahirapan, sa scarcity, sa negative behavior, umaasa pa rin sa gobyerno, and then blaming other people. I stay away from those people. I'm really sorry. But that's me. Meron na akong kahit papano, hindi naman sa pagyayabang, pero in a way, I love myself so much that I'm discriminative of the people na pinapapasok ko sa bilog ko. Walang masama dun. If it's going to be a threat to my peace, a threat to my nervous system, I automatically say no. At huling-huli, alam na niya ang worth niya kahit may rejection. Yes,
aaminin ko sa inyo, sa totoo lang, masakit pa rin naman ma-reject hanggang ngayon eh. Kahit ako ngayon, I still get rejected. I still But eventually, I bounce back. And I realize na maybe, for example, na-reject ako sa love life, maybe hindi pa sila ready i-receive ang love ko. And maybe hindi pa rin sila aligned for me. And na-excite ako dahil yung taong nagre-reject sa akin is only taking me a step closer to the taong para sa akin. Doon sa taong mamahalin ako, doon sa taong tatanggapin ako, doon sa taong ready i-receive yung love ko. At doon sa taong mamahalin ako unconditionally. Doon sa taong healed na, hindi na passion project, hindi na siya yung babaguhin mo pa. Siya mismo, mag-isa siya, masaya siya sa sarili niya at parehas kaming nandun sa relationship na nasa energy ng giving. Hindi na kami nasa taking parehas. Nandun kami sa energy ng giving. Di ba ang sarap nun? Yung hindi ka nag-e-expect ng kahit na ano sa partner mo at yung partner mo, hindi ba nag-e-expect ng anything sa'yo. Pero hindi mo siya ma-attack kung ikaw people pleaser. Kung ikaw mismo hindi ka marunong mag-say no. Kung ikaw mismo hindi mo alam ang value mo. So ano nga ba yung dating rules dun sa mga men na gusto mong mag-attract ng better relationships? Huwag mo unahin ang kilig. Unahin mo yung values niya. Itong babaeng to ba, pasok sa lifestyle mo? Kasi ang lalaking kumpleto, naghahanap na siya nung taong makakapagdagdag ng value sa buhay niya. Yung taong hindi lang siya kukunan ng energy, bagkus bibigyan din siya ng energy. Cycle yan eh. 'Di ba? Again, yung taong nandun na rin sa energy ng giving at ikaw din nandun ka sa energy ng giving. Pangalawa, observe mo yung red flags, pare. Hindi lang yung mga pantasya mo. Ang daming lalaki ngayon nahuhulog sila sa ganda. Pero kasi ito yan, andun ako sa level ng buhay ko na ngayon na, diba, sana all. Pero ito yung totoo kasi, ang dami ko nang nakadate na maganda, ang dami ko nang nakasama na maganda, nagiging normal na siya sa akin. After nung ganda, ano pa bang ma-offer mo sa buhay ko? Matutulungan mo ba ako? Mabibigyan mo ba ako ng peace? Yung utak ko ba kaya kong i-turn off ko pagkasama na kita? Mahal mo ba ako for being me? Or mahal mo lang ako dahil because I can provide these things for you. So again, yung mga red flag, mau-observe mo na yan. Initially pa lang. Pag yung babae, hindi ka binibigyan ng energy, hindi ka binibigyan ng pansin, i-mirror mo lang yung energy niya na binibigay sa'yo. Kung sakto lang siya, sakto ka lang din dapat. Pero ako, nandun ako sa stage ng buhay ko na sobrang confident ko na alam kong hindi ako mauubusan. So I just give and give and give. Kung hindi mo ibalik, okay lang sa akin. Kasi ang binigay ko naman sa kanya is yung apaw ko. Sobra ko na yung binigay ko sa kanya, hindi na yung galing. Kasi na-realize ko na ako ang love eh. Puno ako ng love. Puno ako ng abundance. Deserving ako. Okay na ako as it is. Pero kung wala ka pa sa stage na yun, be mindful kung ano yung mga pinapapasok mo sa buhay mo. At kung sino yung mga pinapapasok mo sa buhay mo. Number 3, ito. Madaming masasaktan ito. Kung ayaw mong laruin ka, huwag ka digmaging player. Ang dami kasing tao nag-e-expect sila, ito yung gusto kong babae, yung hindi mag-cheat, hindi mag-ano. Pero kung ikaw rin mismo, hindi ka cheater ka din, how do you expect, diba, na ma-attract mo maayos na tao? Hindi lang yan sa relationship, sa negosyo. Ang daming gusto ang makakanegosyo nila, honest na tao, hindi man loloko, hindi scammer. Pero sila rin naman, kung titingnan mo paano sila magnegosyo, madumi din. What do you expect? Always remember, like attracts like. Yung gusto mong ma-attract, maging ganun ka muna. Same as sa babae din ng mga nanonood nitong podcast na to, maging ganun ka muna. Kung ikaw mismo,
tingin mo sa lahat ng lalaki, lolokohin ka, guess what? In reality, yun din ang ma-attack mo. Same as sa babae, kung ang tingin mo ang mga babae, mga mukha lang pera, mukhang pera lang ang ma-attack mo. So heal your perspectives of women, men. And for women, heal your perspectives of men. And sumama din kayo dun sa mga taong merong healed perspectives of the opposite sex. The more na grounded ka, the more na na-attract mo ang tamang babae. Lagi niyong tatandaan yan, guys. Hindi yung project, kundi yung partner. Ang lalaking handang magbago, hindi na nagmamadali sa pag-ibig. Kasi alam niyang hindi na siya nagmamahal para lang mapunan. Alam na niyang kumpleto siya. So sa akin, kung may natutunan man kayo dito sa podcast na to, sana unahin niyo yung sarili niyo. Sana mahalin niyo yung sarili niyo. Sana ma-realize nyo na hindi kayo para sa lahat. Sana ma-realize yung deserve nyo ng tamang love. Yung love na hindi conditional, kundi unconditional. Actually, yung unconditional love, conditional pa rin yun eh. Kasi nga, love is just love. So ito lang, do you think ba na ang pagiging mabuti ay enough para mahalin ka ng babaeng gusto mo? Comment mo at i-share mo din ito sa mga torpe mong friend at dun sa mga friend mong paulit-ulit na lang nag-a-attract ng mga maling tao. Comment mo na rin kung ano yung biggest dating mistake mo noon. Gusto ko marinig yan. At syempre, kung gusto nyo naman ng one-on-one coaching, meron tayong coaching na ino-offer ko rin sa inyo. Email nyo lang tiobrightv@gmail.com. Hindi po ito libre, para lang po ito sa mga seryoso at hindi po ito para sa lahat. Pero willing po akong tulungan kayo at kung gusto nyo nang mag-next level. At huwag nyo rin naman kalimutang mag-subscribe dito sa Do You Think at tulungan nyo akong mag-reach ng 100,000 subscribers by December. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Ito ang paborito nyong Tio, si Tio Bry. Maraming salamat sa panonood.